Magandang araw sa inyong lahat. Kamusta kayo? Ang paksang pag-uusapan natin ay patungkol sa pag-aalaga ng hayop. Sino sa inyo ang mayroong alagang hayop? Mayroon ba itong mabuting dulot sa inyo? Ang pag-aalaga ng hayop ay may kasamang mga kabutihang dulot ito, tulad ng pamumuhay ng masaya. Ang mga hayop tulad ng aso o pusa ay maaaring magdulot ng kaligayahan sa tahanan dahil sa kanilang pagiging masigla at makulit. Pagsilbing kaibigan. Ang mga hayop ay maaaring maging tapat na kaibigan, nagbibigay ng karamay sa mga oras ng lungkot o pangangailangan ng karamay. Aktibidad at ehersisyo. Ang pag-aalaga ng hayop ay maaaring magdulot ng regular na ehersisyo at aktibidad para sa nag-aalaga na makakatulong sa kalusugan at kasiyahan. Pagtuturo ng responsibilidad. Ang pangangalaga sa hayop ay nagtuturo ng responsibilidad at pagmamahal sa ibang nilalang. Nagbibigay ng pagkakataon para sa pag-aaral ng mga bata tungkol sa pangangalaga at pag-aalaga. Emosyonal na suporta. Ang mga hayop ay maaaring magbigay ng emosyonal na suporta, lalo na sa mga taong may espesyal na pangangailangan o nangangailangan ng kumpanya. Wastong pamamaraan sa pag-aalaga ng hayop. Pagsasagawa ng maayos na pangangalaga ng hayop. Pagbibigay ng wastong lugar o tirahan, pagpapakain at paglilinis ng tirahan, pagtatala ng pagbabago, pag-unlad, pagbisita sa veterinaryo. Ang lahat ng yan ay wastong pamamaraan sa pag-aalaga ng hayop. Reminder sa pag-aalaga. Dapat na isasaalang-alang natin ang mga kautusan, batas tungkol sa pangangalaga ng pararamihin nating hayop. Tulad ng pag-aalaga natin ng hayop ng aso, bawal ang nakagalang ang hayop sa pampublikong lugar. Mayroon niyang multa. Bawal paihiin at padumihin sa pampublikong lugar ang ating mga alagang hayop. Naitatala ang mga pag-iingat na dapat gawin kung mag-aalaga tayo ng hayop. Sana may natutunan kayo sa ating aralin. Maraming salamat!